ihahatid live. Ina ng San Beda Law student na biktima ng hazing. Nakauwi na ng bansa mula Korea. Labis ang bigati sa sinapit ng anak. Labi ni Marvin, ibinabiyahe na pauwi sa Isabela. Kamay ng batang lalaki, mahigit 3 oras na ipit sa escalator ng isang supermarket sa Caloocan. Lalaking umaawat lamang sa gulo, patay matapos masumpak sa Antipolo City. Hindi bababa sa 49, patay sa isang train accident sa Argentina. Daan-daan sugatan. At Hollywood star na si Adrian Brody dumalaw sa Pilipinas. Huwag pahuli, tutok na sa Ulang Balita. Nakatutok ang GMA News para ihatid sa inyo mga pinakasariwang pangyayari kaugnay ng arraignment ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa kasong electoral sabotage. Live mula rito sa GMA Network Center, ako naman Arnold Glavio. Kasama maghahatid ng mahalagang balita at impormasyon, ako po si Rhea Santos. Mula rito sa Veterans Memorial Medical Center kung saan naka-hospital arrest si dating Pangulo Arroyo, ako po si Pia Arcangel. At kamusta natin ang paghahanda para sa pag-alis ni dating Pangulo Arroyo? Wala po sa ating kasamang si Pia Arcangel at dyan po nga sa BMMC. Pia! Igan, eto nga at mag-aalas 6 ngayon ng umaga at dumami na ang mga pulis. Patuloy ang pagdating ng mga pulis dito sa VMMC. Meron mga nakapulis mobile ng QCPD at ang iba naman meron din mga taga-bomb squad na kaninang dumating. At eto nakita natin sa ating live na kuha ay ang patuloy na pagpasok ng mga pulis. Wala tayong nakuhang tiyak na bilang kung ilan ang itinalaga rito sa VMMC dahil mahigpit nga ang seguridad na ipinatutupad ng PNP dito para matiyak ang seguridad ng dating Pangulo sa kanyang pagbiyahe mula rito papuntang Pasay RTC. Pero nakita rin natin na dumami na rin ang mga kasamahan natin sa trabaho dito sa media na nag-aantabay sa pag-alis ng dating Pangulo mula rito papuntang Pasay. Hindi natin masiguro rin Igan kung dadaan dito sa main gate ng VMMC ang dating Pangulo, ang kanyang convoy o kaya naman ay sa likurang bahagi nito dahil nga hindi sila masyado nagbibigay ng detalye. Pero hindi na natin alam kung anong oras ang nakatakdang pag-alis ng Pangulo, pero meron tayong impormasyon na anytime ngayong umaga bago mag-alas 8 ay inaasahang aalis na siya papuntang Pasay RTC. At gaya ng sinabi natin kanina sa pagbasa ng sakdala, hindi naman ito inaasahang tatagal, pero yung dry run kahapon, Igan, ay nung mga nakarang araw ay isinagawa na ng mga alas 6 ng umaga, kaya inaasahan rin na sa mga sandaling ito o anumang sandali ngayong umaga ay aandar na ang convoy ng dating Pangulo papunta dyan sa Pasay RTC. At matatandaan rin natin na unang nakaschedule ang kanyang pagbasa ng sakdal o arraignment para sa Marso, pero mismo ang kampo na ng dating Pangulo ang humiling na agahan ito para hindi na niya kailangang sumabay sa iba pang akusado sa kasong electoral sabotage. Samantala, kasado na rin ang seguridad sa Pasay RTC kung saan nga gagawin ang arraignment at ang mga nag-cover ng media kailangan pang magparehistro. Mula roon, may live report si Salima Refran. Salima? Kaya magdamag na nga mahigpit ang seguridad dito sa Pasay RTC para sa arraignment ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ngayong araw. Madaling araw pala, kasado ng security preparations para sa pagbabasa ng sakdal kay Arroyo ngayong araw para sa kasong electoral sabotage. Ating gabi pa lang, nag-set up na ng checkpoint ng Pasay Police sa EDSA Harrison at Harrison Libertad. Ang mga sasakyan sinisilip. Inaasahang isasarang kalsada papunta dito sa Pasay RTC. Ito'y para maiwasan na makarating ng Pasay Hall of Justice sa mga relihista. Limitado ang magiging galaw ng lahat, kabilang ng media. Hindi papayagan ng mga mamamahayag sa loob ng courtroom habang babasaan ng sakdal si Arroyo. Sa labas lamang ng Pasay Hall of Justice o dito mismo sa open grounds, maaaring manatili ang media. Kinakailangan din magparehistro ang mga magko-cover sa NCRPO. Magugunit ang seguridad ng dating Pangulong pangunahing konsiderasyon kung bakit siya inihiwalay ng arraignment mula sa iba pang mga akusado na sina dating Election Supervisor Lintang Bidol at dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Ayon sa kampo ni Arroyo, matagal na raw naghahanda ang dating Pangulo para sa kanyang arraignment. Nasa maayos sa kondisyon din ito para humarap sa korte.
Pia, hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin nagsisimula itong registration para sa media. Alas 6:30 nakatakda yung security briefing ng NCRPO sa lahat ng media na nandito. Sa ngayon, tikom pa rin ang bibig ng mga otoridad kung anong oras nga pupunta dito sa Pasay RTC ang dating Pangulo. Pero ayon doon sa impormasyon naman natin na natanggap, 2 pasukan yung pinag-aaralan ngayon ng mga otoridad. Ito yung entrance dito sa Hall of Justice. At itong entrance naman dito sa mismo nga Pasay City Hall. Maaari daw na umakyat daw itong si dating Pangulo mula dito sa may Pasay City Hall, sasakay siya ng elevator at saka lilipat doon sa kabilang building sa Pasay RTC o di kaya yung normal route na bababa siya ng coaster o kung anumang sasakyan dito mismo sa harap ng Pasay City Hall of Justice. At yan ang unang balita mula dito sa Pasay RTC. Pia? Maraming salamat, Salima Refran. Nakauwi na ng Pilipinas ang ina ng San Beda Law student na nasawi dahil sa hazing. Labis ang talamhati ng ina sa sinapit ng anak na si Marvin Reglos. Darito ang report ni Jay Sabale. Agad umuwi ng Pilipinas ang ina ng hazing victim na si Marvin Reglos matapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa na si Lucito. Nagtatrabaho sa Korea si Nanay Mirna bilang guro nang natanggap niya ang balita ukol sa kanyang anak. Sinabi niya na Dawid ang kanon ay go home kasi wala na akong pinaglalaan ng panahon. What's the use for na nagtatrabaho ko sa malayo kung wala naman na akong ipinaglalaanan para sa anak. Hindi mailarawan ni Nanay Mirna ang sakit na kanyang nararamdaman sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang hiling niya, hustisya para sa nag-iisang anak na lalaki. Ayon kay Mirna, malambing, matalino at mabait na anak si Marvin. Masakit daw para sa kanya na hindi na mararating ni Marvin ang pangarap na maging abogado. His dream to become a lawyer kasi first son ng lawyer sa family namin, si Marvin. Pero that's it because of hazing, frat. Yan ang nangyari sa anak ko. Magaling siya sa school. Marunong. Gusto namin, alam namin kakayanin niya yung kursong abogado. Pasado alas 2 ng madaling araw nang ilabas sa San Beda College ang labi ni Marvin. Ibiniyahe ng mag-asawang Reglos ang labi ng anak pauwi sa kanilang hometown sa Isabela. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Isinailalim ng NBI sa re-autopsy ang labi ni Marvin Reglos, alinsunod sa hiling ng pamilya. Bumuo naman ang San Beda Law School ng komite na mag-iimbestiga sa insidente. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Sa halip na iuwi na sa Isabela, pumayag ang ama ni Marvin Reglos na maiburol siya sa San Beda College para mag-iwan ng mensahe sa mga nanakit daw sa kanyang anak. Ang kolehiyo sinuspende ang klase para maipagluksa si Marvin ng mga kaeskwela at kaibigan. Early this second sem na I saw him handshaking a member, a guy, I would have discouraged him. Sa gitna ng pangungulila, nangangapa rin daw ang pamilya Reglos sa resulta ng investigasyon sa pagkamatay ni Marvin kaya ipinari-autopsy sa NBI ang kanyang labi. Wala kaming nakitang record. Kaya nga, dinala namin dito. Wala kaming pagbabatayan kung anong ikinamatay niya. So, nag-request tayo sa NBI. What I'm aware of are my findings, wherein the body that I examined was already autopsied. Who did the autopsy? Hindi ko na alam. I do not know. Sir, when the results come out, would you be comparing it to the first autopsy report? Sabi na, it could be possible. It would be, but our findings are independent based on what I find. Kapag may resulta na ang re-autopsy, posible raw itong ikumpara sa orihinal na autopsy ng PNP Soco kung saan lumabas na bumigay ang bato ni Reglos. Kasabay na investigasyon ng NBI at PNP ang pagbuo naman ng San Beda Law School at Law Student Organization ng komiteng mag-iimbestiga sa insidente. Hindi na raw estudyante ng San Beda ang 2 suspect na hawak ngayon ng pulisya dahil expelled na sila nung nakaraang taon. We are willing to cooperate. I think yung nangyari yan, yung nagpunta sila noong Monday, walang coordination. Tapos, yun yung time na wala pa kaming alam. We are conducting investigation. I could not give the details yet. But of course, it will concern the members of the Lambda Render officers.
Kinundi na rin ng San Beda College of Law ang nangyaring karahasan, gayon din ang sistema ng kapatirang nagpapairal nito. Hindi raw kinikilala ang mga fraternity tulad ng Lambda Rho Beta na nilahukan ni Reglos. Nilinaw rin ng San Beda na ginagawa raw nito ang lahat para masiguro ang kapakanan at karapatan ng mga estudyante nito. Lubos din daw silang nakikiramay sa mga iniwang mahal sa buhay ni Marvin. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Bukod kay Marvin Reglos, may dalawa pa raw na biktima ng hazing na kritikal ang lagay. Inahanap na sila ngayon ng mga otoridad at narito ang report ni Lia Manyalak del Castillo. Talo kaming parehas. Ako, nawalan ako ng anak. Sila, nakakulong sila. Kung hindi man sila nakakulong, nandun sila ngayon, nagtatago. Wala silang magandang magiging buhay sa ngayon. Nang hihinayang man kahit para sa magiging buhay ng mga suspect sa pagkamatay ng anak na si Marvin Reglos, hindi pa rin daw basta maisusuko ni Mang Lucito ang paghahanap ng hustisya. Lakas loob siyang lumapit kay Justice Secretary Laila De Lima. They are requesting for a re-autopsy kasi although their information is that na-autopsy na daw po ng funeral homes somewhere I think in Antipolo, pero hanggang ngayon wala pa silang hinahawakan na kung ano man na dokumento. Mula DOJ, dumiretso sa NBI ang ama ni Marvin. Sinimula na ang re-autopsy pero aabutin pa raw ng 2 linggo bago mailabas ang resulta nito. Titingnan natin kung ano yung kondisyon ng mga laman loob niya. Kasi normally